Hello guys, pag-usapan lang natin si Kyla Estrada at Daniel Padilla. Ayon kasi sa balibalita, OMG, Kyla Estrada at Daniel Padilla ramdam ang kilig. Kyla, kinikilig yan? Ayon kasi sa balibalita, pero makikita nga si Daniel na pangiti-ngiti lang abang nagsasalita si Kyla. Anyway, in person naman ay mukhang bagay rin ang dalawa. Pero sa ngayon, mas nakita ko kasi ang friendship sa kanilang dalawa. Like, hindi naman sila naglalambingan kapag magkasama sila. So, baka nga ang closeness nila ay tropa-tropa lang sa ngayon. Pero again, hindi naman masama kung magkaroon sila ng matinding bonding. Lalo na at madalas naman silang magkasama. Bonggang-bongga. Grabe nga naman kasi, no? Pero at least nakita natin naglalambingan na sila kasi nakita yan ng iba't ibang mga netizens. May along alik pa nga eh. Tapos may akbay pa at sinusundo pa, tapos inaatid pa. Ayon kasi sa lahat ng mga nakakita, 'di ba? At lalong-lalo na may yakap moment pa at lalong-lalo na nagde-date pa sa mga mamahaling restaurant at lalong-lalo na nanonood ng sine. Ayon kasi sa mga nakakakita na kina Daniel Padilla at Kyla Estrada at lalong-lalo na yung mga sinusuot ni Daniel Padilla, pinapasuot na rin kay Kyla Estrada tulad ng ginagawa niya noon kay Catherine Bernardo. Pero nasilayan din yan kay Andrea Brillantes kasi napag-usapan yan noon sa Spain. At kitang-kita noon na suot ni Andrea Brillantes yung jacket ni Daniel Padilla. Ngayon naman, suot ni Kyla Estrada yung hoodie ni Daniel Padilla. Pero take note nung sila ay pumunta daw sa nasabing bahay ampunan, suot ni Kyla Estrada yung pantalon daw ni Daniel Padilla kasi nakikita rin niya na sinusuot din ni Catherine Bernardo yung pantalon ni Daniel Padilla. Kaya nga naman kasi kapansin-pansin na marami nang naniniwalang magsyota na ang dalawa tulad ng sinasabi umano ni Ogie Diaz sa atin. Kaya marami nang nagugulat at nagtataka. Pero ito ang pinakamatindi. Si Kyla Estrada daw ay talagang palaban kesa daw kay Catherine Bernardo. Pero take note naka-move on na rin ang dalawa ayon kasi sa bali-balita. Pero yun ang sinasabi. Si Catherine Bernardo kasi hanggang ngayon kinikilig pa rin kay Daniel Padilla. Ibig sabihin, hindi pa rin siya nakaka-move on. Hindi lang nating alam si Daniel Padilla pero umamin na daw si Daniel Padilla na masaya na siya kay Kyla Estrada, 'di ba? Pero may nabalitaan naman tayo, no? Tungkol kay Catherine Bernardo noon, masaya na daw siya dahil sa ginagawa niya sa buhay niya. Pero take note yung sayang yun may along lungkot kasi ibig sabihin no, naaalala niya pa rin si Daniel Padilla. Kasi kita niyo naman no, napag-usapan pa rin sila hanggang ngayon. Tila hindi pa rin nawawala sina Daniel Padilla at Catherine Bernardo sa usapin. Hanggang ngayon kasi ay tila kadugtong na ni Daniel Padilla ang pangalang Catherine Bernardo. Ganon din naman kasi kay Catherine Bernardo, laging nakadikit ang pangalan Daniel Padilla. Kaya nga naman kasi marami pa rin ang umaasa sa dalawa. At least, nakita naman natin masaya na si Daniel Padilla. Hindi tulad noon kahit na nung unang shooting niya sa Incognito, napakalungkot ni Daniel Padilla. At least naging masaya siya sa tulong umano ng kanyang mga nakasama sa Incognito. At lalong-lalo na unti-unti siyang nakaka-move on at unti-unti niyang nakakalimutan umano ang iwalayan. Kasi tulad ng sinabi ni Maris, 'di ba? Si Maris Racal, 'di ba naghiwalay din sila ng kanyang syota noon na isang banda ng River Mayan na si Rico Blanco. Ganon din daw ang ginawa niya. Kaya sinishare niya umano kay Daniel Padilla kaya gusto niya rin ibahagi ito kay Daniel Padilla para makamove on din siya sa iwalayan kat niya.
Pero marami man kuwento-kuwentong nangyari, at least sinasabi nga nila na nagkasama daw ang parehong cheater sa incognito. Ang kuwento-kuwento nga naman tulad daw ni Maris Racal at Daniel Padilla. Grabe nga naman kasi yung mga patama ng iba't ibang mga netizens sa kanilang ula at inala. Lalong-lalo na kung wala naman silang matinding resibo at ebidensya. Ang pagkakaalam natin kasi, yung kwento ni Catherine Bernardo, doon lang natin binase kung bakit sila nagkaiwalay. At ang bulong-bulungan naman, nag-okay na daw sa management nung sila ay nag-post na sila ay mag-iiwalay na. Pero marami pa rin naniniwala na scripted lang daw ang iwalayan, Katniel. Papaano nga naman kasi naging mahina na ang Katniel kasi matagal na sila. 'Di ba? Buriin nyo, 11 years. 'Di ba? Nagsama sila, lalong-lalo na kasi parang nakikita nila na si Catherine Bernardo kapag meron itong nakakasamang love team, mas pumapaldo daw tulad ng Hello, Love, Goodbye at Hello, Love Again. Grabe nga naman kasi ang mga paniniwala ng iba, pero totoo naman kasi dahil kinukumpara ang earnings ng Hello, Love, Goodbye sa The House of Us. Yan ay nakikita ng karamihan. Pero take note maaga kasing nawala ang The House of Us sa sinihan kasi hindi na bet ng maraming tao. Ang bet na bet nila yung Hello, Love, Goodbye. Kaya nga naman kasi kapansin-pansin na natalo si Daniel Padilla at Catherine Bernardo doon sa movie ni Catherine Bernardo at Alden Richard. Hindi ba kayo nagtataka bakit ganun ang nangyaring sitwasyon? Alam niyo naman siguro, no? Lahat ng mga pangyayari, base lang yan kung gusto ka ng tao o hindi, 'di ba? Kaya nga depende kung sinusubukan daw sina Daniel Padilla at Catherine Bernardo kung lalakas pa ba sila sa sitwasyon na sila ay naging mahina. Pero si Catherine Bernardo, kahit sinong i-partner mo dyan, hindi lang nating alam kung tulad ni Alden Richard, ganun din ang magiging resulta nun. Kasi iba kasi si Alden Richard at Catherine Bernardo, talagang paldong-paldo talaga ang kanilang movie. Buriin nyo, 11 days pa lang, 'di ba? Grabe na ang kinita nun. Ang tindi nga naman kasi hindi pa nga pinapalabas ang kanilang movie. Ubos na ang mga ticket. Ganun katindi ang mga Dilulu fans na Katden fans. Kaya na Alden Richard at Catherine Bernardo papaano nga naman kasi after 5 years sabik na sabik umano ang mga Dilulu fans. Kaya nga naman kasi inuubos nila ang mga ticket. Kita-kita nyo naman, 'di ba? Yung mga big time, ang daming binibiling mga ticket. Grabe, inuubos talaga nila para lang suportaan sina Catherine Bernardo at Alden Richard.